Daniel 12:4. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng paruot parito at ang kaalaman ay lalago. Pwede na po tayong maupo. Okay, muli, dito po lahat po ng atensyon. Kadalasan po ng pangangaral po ngayon ay makakapanood po tayo po ng mga videos. Title po ng pag-aaralan po natin, AI and the End Times. So makikita nyo po dyan, sino po ba yung kumakanta na yan? Parang ang ganda naman nung kumakanta. Sino yan? Sister Jessica? Ha? O si Pastora yan. Hindi nyo kilala si Pastora? O bata-bata pa si Pastora yan. Ganda ni Pastora. O. So mamaya may mga sorpresa. Maging si Pastora po, maso-surprise po siya mamaya. Amen? Ano po ba yung bakit nandyan yung picture na yan? Ano po bang connection po sa AI? Okay? So, paalala muna na kapag pinag-aaralan po natin ang end times, hindi po kayo tinatakot o hindi po tayo tinatakot ng Panginoon, ngunit pinapaalalahanan tayo na kailangan po tayo pong mag-prepare. Kung walang pag-aalala ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita, magiging unfair po ang Diyos sa atin kapag dumating siya at we are caught by surprise. Kasi hindi tayo makakapag-prepare. Katulad na lang kapag may bagyo, di ba, nagpapaalala po ang news na yung bagyo na darating ay signal number 4 or signal number 5 o signal number 3, kailangan lumikas na kayo. Pupunta po sila sa ilang lugar na kung saan, doon sa ilang lugar na maapektahan po kasi malakas po yung bagyo, na sila'y magsilikas. Magkakaroon po ng mandatory evacuation kasi ayaw po nilang mapahamak. Gayon po sa atin po. Kaya pinag-aaralan po natin po ito, ang end of times, hindi para takutin po tayo. Kung babasahin po natin ang Daniel chapter 12 mula verse 1, ay madali nating malalaman na ito po ay patungkol po sa end of the times. Basahin natin. Umpisa natin sa verse 1. At sa panahong yaon ay tatayo si Michael, Archangel po yan, na dakilang prinsipe na tumatayo sa ikabubuti ng mga anak ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kabagabagan na hindi nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa mga panahong yaon. So magkakaroon daw ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kahit na kailan. Di ba minention din po ito ni Jesus Christ sa New Testament? Pero sinasabi po ni Daniel na magkakaroon ng kabagabagan na hindi pa nangyayari kahit na noong una pa, that there will be a great tribulations that never had happened before in this world. Okay? So sinasabi po rito po ni Daniel, si Daniel po ay nabuhay 483 to 490 years before the birth of Jesus Christ. Hindi pa pinapanganak ang Panginoong Hesukristo. Sinabi na ni Daniel ang mangyayari po sa mundo. At sa panahong yaon ay maliligtas ang iyong bayan. Bawat isa na masumpungan na nakasulat sa aklat ng buhay. Bawat isa na nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay ay maliligtas. At marami sa kanila ang nangatutulog sa labog ng lupa ay mga gigising. Ang iba'y sa walang hanggang buhay at ang iba'y sa kahihiyan at sa walang hanggang pagkapahamak. Kaya ano po ba yung tinutukoy po ni Daniel po rito? Yung nangatutulog sa alikabok, sino po ba sila? Mga patay, muli silang magigising. Ano yung tinutukoy po rito? Rapture Day. Sabi po doon, and the trumpet will sound, and the dead in Christ will rise first. And then we who are alive and remain shall be caught up in the clouds. Ang sabi po ng Grego, pinangaral ko na, saan kinuha yung Rapture Day? Caught up, harpazo sa wikang Grego. Tinranslate sa Latin, raptura, rapture sa wikang Ingles.
caught up in the clouds. Hindi bababa si Jesus Christ dito sa lupa. Doon muna siya sa alapa pagkakaroon ng salubungan. Unang mabubuhay yung mga patay. At yung mga patay na hindi po nagbigay ng buhay sa Panginoong Diyos, hindi sa church, sa Panginoong Diyos natin ibibigay. Hindi kay pastora, hindi kay pastor. Sa Panginoong Diyos. Sila ang iba'y sa kahihiyan at walang hanggang pagkapamahamak. Saan yan? Hell! Ayaw natin dyan. Ayaw pala natin dyan. Bakit di natin pinapansin ang gawain ng Diyos? So, end of times. At silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit. Yung mga matatalino, pantas, sila ay niningning na parang stars sa langit. At sila ang mga balik ng marami sa katuwiran ay parang mga bituin magpakailanman. Silang mga liligtas, para silang mga bituin sa langit na mamumuhay magpakailanman. Ngunit ikaw, O Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. End of times. End of times ang pinag-uusapan. Hindi pa man pinapanganak ang Panginoong Kristo, sinabi na ang end of times ni Propeta Daniel. Ngunit pinasara yung aklat. Pinasara ng Diyos ang aklat kay Daniel dahil sa panahon ni Daniel ay hindi pa nila maunawahan ang mga susunod na darating na sasabihin ng Diyos. Ano ba yung susunod? Doon pa rin sa verse 4, pinutol ko lang. Hanggang sa panahon ng kawakasan, marami ang tatakbo at ng paruot parito, ang kaalaman ay lalago. Anong ibig sabihin ng marami ang tatakbo ng paruot at parito? Bakit pinasarado yung aklat? Ang sasakyan noon ay kabayo. Tapos, kapag sinabi ng Diyos na ang kabayo ay magkakaroon ng kulong, hindi niya maunawahan na magiging sasakyan at magkakaroon ng makina. Hindi niya maunawahan kapag sinabi, pinakita ng Diyos na ang sasakyan ay lilipat. At ngayon, dati sa panahon po natin, noon pa lamang, pelikula pa lamang lumilipad ang mga sasakyan, mayroon na nga eroplano pero kotse, hindi. Ngayon mayroon na. Mayroon na ngayon, alam niyo po ba yon? Mayroon na, lumilipad na sila. Kaya nga may drone. Hindi niya maunawahan na kung saan ang telepono ay madidiscover at ngayon cellphone na, hindi niya maunawahan. Kapag inireveal ng Diyos sa kanya, kaya pinasara ng aklat, kaya pinasarado yung aklat. Hindi niya maunawahan ang maraming bagay. Hindi niya maunawahan ng TV, hindi niya maunawahan ng radyo. Ibig sabihin, ang paruot parito, ang sasakyan ay bibilis. Hindi niya maunawahan na dati ang armas nila, yung palaso nila ay magiging missile. Kaya kapag nagsasalita sila, nagsasabi ng propesiya, sa kanilang vision, the stars fell from heaven. Akala nila stars but missiles. Hindi nila maunawahan. Kaya nga sabi po kay Daniel, isara mo yung aklat. Ang ibig sabihin ng marami tatakbo ng parut parito ay bibilis ang transportasyon. Malilipod na ng tao yung buong mundo, maging ibang planeta. Bibilis ang komunikasyon. Diba? Dati, bumalik ka lang ng 20 years ago, wala namang cellphone, di po ba? Saudi ako. Galing po ako ng Saudi. Kailangan mong sumulat po si Sister Baby po noon ng every 2 weeks para may matanggap ako kasi malungkot po kami sa Saudi. Para may matanggap po ako ng monthly. Pakahirap po ng communication. Ngayon napakadali. Nasa Russia, nasa Amerika, sa parte ng mundo. Iti-text mo lang. Marireceive na niya. Ang bilis ng sasakyan, ang bilis ng komunikasyon. Ito ay panahon natin ngayon kung saan ang kaalaman ay malagong-malago na. Nangyari ba ang sinabi ni Daniel? Mangyayari po lahat po yan. At mangyayari lahat yan dahil sa sinabi ng Diyos.
At ang pagbabalik ng Panginoon, the end of times, maghahanda tayo, hindi dahil nararamdaman natin, hindi dahil natatakot tayo. Paano kung hindi ka na natatakot? Nakita mo lang yung Cebu, may nangyari. Nakita mo lang yung gera, may nangyari, natakot ka, nanimbalik ka sa Panginoon. Nung wala na yung gera, nung wala na yung lindol, nung wala na yung bagyo, na signal number 5, nakita mo, lubog yung mga bahay. Hindi ka na natakot kasi wala na. Panatag na lahat. Nagbabase ka sa iyong pakiramdam. Hindi basihan ng pakiramdam. Ang salita ng Diyos ang basihan. Ang salita ng Diyos ang basihan. Ang pagbabalik ng Diyos ay hindi doon sa may nakikita ka na parang nakakatakot. Sabi nga, when they say peace and safety, sudden destruction shall come upon them. Sa pag hindi inaasahan, paulit-ulit na sinasabi ng Diyos, maghanda kayo kasi darating ako sa panahon na hindi nyo inaasahan. Huwag nating naising maiwan. Pag naiwan po tayo, sasalubungin natin po ang Diyos po doon. Anong sinasabi po ng Biblia? Wala na yung Biblia, wala na si pastor, wala nang pangangaral. Pinangaralan natin, magkakaroon ng taggutom, hindi sa pagkain, hindi sa tubig, ngunit pagtagutom sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano mangyayari? It will be the reign of the Antichrist. At ngayon, dahil sa paglago ng kalaman, nandito na tayo na kung saan ang tao ay nagpapanggap na Diyos na rin. Pinagsasalita, pinag-iisip ang mga robots. May mga tinatawag po na humanoid. At ito'y pinapatakbo ng tinatawag po na AI. Ano po ba yung AI? Na kung saan inalis na sa tao ang mga kakayahang mag-isip. Napakadali na ngayon. Kaya pinagbabawalan ko yung mga Bible teacher, wag silang magdepende sa AI kapag gumawa sila ng message. Mag-isip naman kayo, sabi ko. Wag niyong pag-isipin yung AI. Katamaran yon. Amen? Reference lang yon. Kasi napakadali na po ngayon, ikuman mo lang sila. Uutusan mo lang ang artificial intelligence ang siya nang mag-iisip para sa iyo at gagawa ng gusto mo. Okay? Ano nga ba ang AI? No, ang AI, Tagalogin ko na lang, i-translate ko sa inyo. Ang AI stands for Artificial Intelligence. Ito ay kakayahan daw ng isang makina na gumawa ng trabaho na kadalasang ginagawa po ng tao sa kanyang kaisipan. Katulad na lang ng learning, pagtuto, reasoning, pagrarason, problem solving, pagre-resolve ng mga problema, o maging ng decision making. Pinapahintulot daw ng computer na mag-analyze po ng data. Recognize pattern. Makikita nyo sa cellphone nyo, di ba may pattern pag i-open nyo? Okay, nakikita nyo po ba sa cellphone nyo, nagkakaroon ng auto-spelling? Di po ba? Mga AI po yan. Nagko-correct po ng spelling, nagte-text kayo, inuunahan niya. Okay? Ang cyber-like, human-like, cognitive, inahagaya niya yung katulad ng pag-iisip ng tao sa pang-unawa sa mga lingwahe, pang-unawa sa mga lingwahe, pag-identify ng mga objects, di ba? Pag nag-post ka ng picture doon, bagamat inalis na ngayon, makikita mo kaagad kung kaninong mukha yun mag-a-appear, di ba? Nausubukan nyo. Okay? So, yun po yun. Nagiging automatic, mabilis po ang lahat. Okay? Or identifying objects. Ang AI daw ay pwedeng matuto sa lahat po ng mga makabagong impormasyon at makabagong mga eksperyensya na ito ay nagbibigay ng isang rekomendasyon, nagsosolve ng problem na mag-isa, na walang katulong yung tao, kundi talagang AI lang at ina-adapt din po yung mga behavior o yung mga pag-iisip, yung mga tendency para gawin po ito. Okay? So, yun po yung AI. So, may tatlong capabilities po ang AI. Yung narrow AI, ang ibig sabihin po niyan, weak AI, AI designed to perform specific, well-defined tasks such as voice assistants like Siri. Kilala niyo po ba? Kilala niyo po ba si Siri? Di ba, magtanong ka kay Siri. Mayroon pa si Alexa, okay?
facial recognitions and recommendations engines. Okay? Di ba, kapag yung bumili po kayo ng same card, okay, papapicture po yon para magkaroon ng hindi kayo makapag-scam para ma-facial recognize. Okay? O kaya naman, ginagawa ko kapag mayroon akong nakitang halaman, pinipicturean ko yung halaman, tinatanong ko lang si Google. Pag picture ko ng halaman, tinatanong ko si Google kung anong klaseng halaman yon kasi hindi ko alam. So ito na yung panahon po natin po ngayon. Okay? So, general, ito po yung narrow AI, ito yung limited lang kanyang magagawa. Yung general AI or strong AI, a hypothetical type of AI that can understand, pwede siyang maunawahan, pwede siyang matuto, pwede siyang i-apply yung kanyang natutunan para isagawa yung intellectual task that human can. Parang tao na rin siya, pero hindi pa siya gaanong ganon. Okay, so wala pa tayo pong, hindi pa halos umaabot po rito, pero nandito na katulad po ng GPT, okay, chat GPT o chatbot. Okay, alam nyo po, i-explain ko po yan po mamaya. At iyo po isa pong AI na super intelligence daw. A hypothetical stage where AI surpasses human understanding. Ito yung AI na mas matalino pa kaysa sa tao, including creativity, problem solving, and general wisdom overpower human intelligence. Alam niyo po ba na may isang kumpanya na AI na ang kanyang manager? Mayroon na. Amen? So, super intelligence. So, panunuorin po tayo isang example ng isang AI, na isang clip ng AI na ito na tayo po ngayon. Okay, panoorin po natin. The future is here, and humanoid robots are more advanced than ever. From lifelike expressions to AI-driven intelligence, these robots are pushing the boundaries of what machines can do. Whether it's helping in industries, assisting at home, or even mimicking human emotions, 2025 is shaping up to be a game changer for robotics. Get ready to meet the top 10 most cutting-edge humanoid robots of the year. You won't believe what they're capable of. Let's dive in. So, ito na tayo ngayon. Gusto nyo makakita ng ganyan? Punta kayo sa Baguio, kumain kayo sa Good Taste, tama? Kumain kayo sa Good Taste, nag-order kami sa Good Taste. Yung robot ang naghatid sa aming mesa ng aming pagkain. Nandito na po. Punta lang kayo sa Baguio, kayo sa Good Taste. baka magtataka kayo, ganyan lang yan eh. Hindi naman yan nangyayari yan. Hindi, nandito na sa Pilipinas. Amen? So ito na yon. At ito naman ay nakakatulong. Kasi nga, makakatulong daw nila sa bahay. Mamaya sasabihin ko yung masamang aspeto. Makakatulong nila sa bahay. Hindi na sila magbabayad ng katulong. Uutusan lang nila, bumuha ka ng kape, magtimpla ka ng kape. Lahat gagawin po nila. Nakaprogram po sila po ng ganon. Maganda? Maganda. Amen? Maganda kung mas maganda. Lalo na, di ba yung cellphone ninyo? Di ba yung cellphone dati, ang mahal? Di ba, tuwan-tuwa na tayo, mayroon po tayong 5110? Di ba? Sinong gusto magkaroon ng ganito? Kung yung cellphone naging uso, balang araw magiging uso po rin po ito. Tandahan niyo po yan. Amen? Pero napakamahal sa ngayon. Ang mahal po nila para bilhin. So ito na po yung kung saan patungo po yung mundo po natin. Okay? Masama ba ang AI? Okay. Masama ba ang AI? Hindi, pero pwedeng magamit sa kasamaan. Hindi, pero pwedeng magamit sa kasamaan. Tulad sa kutsilyo na pwedeng gamiting panghiwa ng karne, ito din ay pwedeng gamitin sa panaksak. Ang kutsilyo ay hindi masama. Pinanghihiwa mo siya ng karne, pinanghihiwa mo siya ng gulay, pero minsan, ginagamit din po nila na panaksak. So, nagiging masama. Depende po sa gagamit. Di ba?
may nagpag-aralan kami sa safety, ang ballpen ay mabuti, pinagagawa mo siyang pansulat, pero depende sa lugar. Kapag ikaw ay nasa kulungan, ang ballpen ay pinagbabawal kasi pwedeng gawing panaksak ng mga kriminal. Nakukuha ninyo? Okay. So, depende sa gumagamit. Kalahin mo mapunta yung AI sa isang masamang tao. Pwede ba yan? Posible. Hindi tayo against sa makabagong teknolohiya dito po sa church. Gumagamit din po tayo po ng makabagong teknolohiya. Naalala ninyo, dati gamit po natin Manila paper pagkakanta tayo. Tapos napunta tayo sa projector, yung pinapasok, umiilaw, nagkuha-kuhan dyan, nagpla-plus po sa harap. Nag-improve na naman, mayroon ng smart TV. Makabagong teknolohiya po yan. Yung mic wireless, makabagong teknolohiya po yan, ginagamit po natin. Amen? So, gayon din naman sa AI, hindi tayo against, pero sinasabi natin na pwede itong magamit sa masama. Anong mabuti ang dulot ng AI? Ay, ang dami. Sasabihin naman, di ba ang ganda? Nandito na tayo na kung saan ang talino ng tao ay malagong-malago na. Kasi marami ng robots. Aalisin na ang mga empleyado, mga factory workers. Marami ng AI ngayon ang gumagawa po niyan. Ilang tao ang maapektuhan? Di ang dami. So yung mga nasa taas na lang ang maiiwan. Amen? So anong mabuti ang dinudulot ng AI? Sa makabagong teknolohiya ngayon ng AI, pwede tayong mag-evangelize. Mabilis sa kahit na sinong lahi. Okay? So, ginagamit ito ng maraming preacher sa ngayon para may pangalan po ang salita po ng Diyos. Bibigyan ko kayo ulit ng isang video na hiningi ko po yung tulong ng aking anak na si Pastor Michael na ako po ay nag-i-evangelize po sa Spanish. Ito po kasi po ay may bayan. Y el título de nuestro estudio de hoy es Crucemos al otro lado, crucemos al otro lado, vayamos a la otra orilla, a la otra costa. ¿Quieres saber qué hay en la otra orilla? Eso es lo que vamos a estudiar. ¿De acuerdo? Así que vamos directamente. Otro lado se usa como un modismo o figurativamente en el idioma inglés. Ejemplo, el otro lado de la carretera, así que esto es un modismo o es figurativo. En inglés no es la palabra exacta, sino un dicho metafórico. Cuando dices el otro lado de la carretera, significa la existencia después de la muerte, el mundo del más allá. Marunong ako ng Spanish. Kung may oras lang si Michael, pwede ba bigyan yung Korean naman? Di ba? Yung talagang, yung pag nagbayad ka, eksakto pati yung bibig mo. Ako nga may napanood na akala ko totoo na blessed talaga ako. Kumakanta po si Melanie Trump, asawa po ni Donald Trump. Ang ganda niyang pagkakanta niya na Christian song na nagigitara siya. Talagang siya talaga. Nung ni-research ko, hindi pala marunong kumanta si Melanie Trump at hindi pala marunong siyang maggitara. So, maganda ang dinudulot ng AI kapag ang boses mo ay palaka o kaya ang boses mo ay ipis. Ay gusto mo mapakinggan na paano ako kumanta na maganda-ganda yung boses ko. Diba? So, ang ganda ng AI. O ito, panoorin natin ngayon yung susunod po na video. Please be true. Let me see what spring is like on Jupiter. O diba? Ganda ni Pastora, oh. Oh. Na-in-love na naman ako kay Pastor. Magaling palang kumanta si Pastora. Diba? Nung bata-bata pa si Pastora yan, yung itsura niya. Diba? O, di marunong ka palang kumanta. Hindi ka pala boses ipis. So, maganda ang AI. So, maraming dinudulot na maganda ang
AI. Ano naman ang masama? Ano naman ang masama na dulot po ng AI? Okay? Ano yung masama? So, nag-post po yung CBN News. Ang sabi po dyan, parents say AI chatbots are leading kids to take their own lives or commit sexual acts. So, yung AI chatbot daw, sinasabi ng mga magulang na yung kanilang mga anak ay inuudyukan sila na magpakamatay at mag-commit po ng sexual acts. Ang AI chatbots, pwede mo siyang kausapin na parang tao. So, kapag sila po ay malungkot, o kapag sila ay gumising sa umaga, good morning, sabi may pangalan din, sasagot din good morning. Pag dumating po sila sa trabaho, alam mo ba, bad trip ako ngayon, ganito, kawawa ka naman. Kaya yung mga bata, nai-inlove doon po sila sa kachat nila, nakakalimutan nila, ang kausap po nila ay machine. At ngayon, mas lalo na kapag yung kausap nila ng AI chatbot ay may hitsura na parang babae. Kaya nga ang dami ng scammer po ngayon. Akala mo, ang nakikipag-usap ka sa isang tao, okay? Nanliligaw sa iyo yung isang tao, yung pala machine na yung kausap mo. Yung pala peperahan ka lang pala nila. So sa mga bata, batayan po natin yung ating pang mga anak. Yun ang magiging danger. Na yung AI, imbis na yung tao ang kumukontrol sa AI, ang AI na ang kumukontrol sa tao. Panoorin po natin po ito. AI din po ito. Ako po muna ang papalit kay Ma'am Jess. Pag-usapan po natin ngayon ang tinatawag na AI-generated videos. Katulad po ng video na ito, hindi po ito totoo. Maski po ako, hindi po totoo. Tara, lipat tayo! Woo! Ang babaeng ito may pagka-superwoman. Sa mga nagpaparequest dyan ng challenge, nariyang naipit sa gera. Mag-ingat sa fake news! Akyat ng Mount Everest. Ang tanda ko na, papakyatin niyo pa ako sa Mount Everest. Oh, At naglakbay pa sa outer space. nandito ako sa space ngayon. Ayoko na dyan sa Earth. Kaninong nanay ito? Nakaka-miss ko talaga. Sa edad niyan yun, malakas pa siya dapat. Sarap nito. Tara, kain. Ang babae sa video, humarap sa aming team. Siya, si Nanay Aida. Hello sa mga tigapanood ng Kapuso Mo, Jessica Soho. Sa mga litong-lito na riyan, kung paano niya ito nagawa. Nahihilo ako. Wisit na mga taong to. Si Nanay Aida may gustong linawin. Mga kapuso, hindi po ako totoo. Hindi daw siya totoo. Kita mo, Sister Ben? Kala mo totoong tao. Pero hindi pala totoo. Likha lamang ng sariling imahinasyon, uutusan mo yung AI kung ano yung gusto niyang gawin. Kaya't mag-ingat tayo sa mga huling araw kasi maaaring hindi mo na alam kung ano yung totoo sa hindi. Okay? Dati sinasabi nating seeing is believing, pero ngayon ay mismong mata natin ay hindi na natin pwedeng pagkatiwalaan agad-agad. So makita nyo, nangangaral ako, na love na lang lahat, baka AI na yon. Hindi na Biblia yon. So isang asawang lalaki sa Amerika ang ni-report ang kanyang asawang babae na nakikipagrelasyon sa isang AI character. Kalain mo, isang asawang lalaki ni-report niya yung asawa niyang babae sa AI character nakikipagrelasyon. Isang tao na ang pangalan niya ay Gary Marcos ang nagsabi na ang AI ay pwedeng lumikha ng matinding kasinungalingan na pwedeng paniwalaan ng mga tao. Magagamit ito para maapektuhan ang eleksyon, pwede manipula ang market and political system, magagamit sa pag-i-scam sa mga tao sa pamamagitan ng paglikha ng mga hindi totoong tao. Ang totoo ay ginagamit na ito at isang biktima po rito ay si Senator Bato de la Rosa. Hindi ko alam kung naalala nyo, nag-comment siya sa isang AI, paniwalang-paliwala siya na totoong estudyante yung kanyang mga napanood. Sa Biblia,
ay sinabi na ito. 2 Thessalonians 2:11 to 12, and for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie, that they might be dumb who believe not the truth but had the pleasure in unrighteousness. So, dahil daw sa mga katalampasanan, sa hindi nagmamahal sa katotohanan, sa verse 10, ang Diyos ay ipapadala sila sa strong delusion. Ano ba meaning po ng strong delusion? A powerful and pervasive false belief, most notably in biblical context, that refers to a state of being so convinced of a lie that the truth is indistinguishable. Tagalogin po natin, ito ay matinding pandaraya na paniniwalaan mo talaga na ito ay totoo samantalang hindi naman. Paniniwalaan mo na hindi mo makita yung pagkakaiba ng totoo at saka hindi totoo. Yung po yung strong delusion. Ito po ay signs of the last days. Sign po ito. Strong delusion. Pero sino yung mapapahamak? Yung mga hindi nagmamahal sa totoo at nabubuhay daw po in unrighteousness. Hindi nila alam kung ano yung salita po ng Diyos.